What's up, mga magandang ina? Tara na't magsama-sama ulit tayo sa panibagong episode ng One at Malitas. Ito ang Magandang Ina! For today's video, ating bibisitahin ng iba't ibang simbahan na nakapaloob sa Cagayan de Oro at Bukidnon. Tara at samahan niyo kami mga lakbay, matuto at mumangha sa iba't ibang saktunan ng simbahan. Let's go! Hi! Nandito tayo ngayon sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lemketkay Center. Ang Lady of Manawag ay tinuturing na sagrado at mapagpala ng mga deboto sa buong bansa. Ang kanyang imahen ay nagmula sa Mexico noong 1701. Ang pagtatagumpay ng Birheng Maria sa pagligtas sa isang babae mula sa panganib ang nagbigay daan sa pagtatayo ng isang templo sa Manawag, Pangasinan. Nakikita niyo naman na binibigyan diin ang iba't ibang uri ng disenyo, kulay, at mga patterns upang bigyang buhay ang Our Lady of Manawag Chapel. Isa sa mga mapapansin sa simbahan ay ang stained glass window. Ito ay isang sining ng pampamayanan na kilala sa paggamit ng kulay at kakaibang disenyo upang magbigay ng kahulugan sa kwento ng relihiyon o kasaysayan. Kapansin-pansin din ang pagkamoderno ng simbahan kung kaya't mas dumadami ang nagsisimba rito tuwing Miyerkules at Biyernes 5:30 ng hapon, 12 noon ng Sabado at 10:30 AM at 5:30 PM ng Linggo. Sa pangkalahatan, ang disenyo at estruktura ng simbahan ay nagbibigay daan upang mas mapalalim ang koneksyon at spiritual na buhay ng mga tao. Ito rin ay nagbibigay daan upang mas mapatatag ang kanilang pananampalataya. Magandang umaga sa lahat. Ako po pala si Deacon Mary Octavio at nandito po tayo ngayon sa San Isidro Catholic Parish Oriental Church. Ang simbang ito ay tinayo noong 1978 na pinupunduan ng Yumao si Father Alfeo Villanueva. Alam niyo ba na ang simbang ito ay kinilang bilang isang example force ng Panginoon sapagkat maraming manupulot sa pamiligiran at ang mga tao noon ay mahilig mag-isang ito ng kapayapa. Tungkol naman sa estruktura ng simbang ito, kung makikita niyo napagandang tingnan ng altar sapagkat ito ay kulay nito. Karagdagan pa, sa itaas naman, ang hugis ng mga ito ay rectangle at alam niyo ba na simula pa noon hanggang ngayon ito na ang disenyo nito. Ano nga ba ang naka-unique na simbang ito sa simbahan na ito? Para sa akin, ito ang 14 na istasyon ng Diyos sapagkat ito ay yari sa Stenias. At alam niyo ba na ang pari pa ang lumuwas ng Manila para mangunin dito? Karagdagan pa, nakita mong kapaligiran? Alam niyo ba na pinatili din ng simbang ito ang esensya ng open space na kung narinig mo kanina, ito ang maliwalas tingnan, no? Dahil dito pa rin ang mga puno na galing dito. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay! Ako si Stacy Audio Yakapin at nandito tayo sa San Agustin Cathedral Church na matatagpuan sa Cagayan de Oro. Ang San Agustin Metropolitan Church ay isa sa pinakatanyag na simbahan dito sa Cagayan de Oro. Ito ay ipinatayo ni Fray Agustin de San Pedro na isang Augustinian Recollect noong 1624. Walang record kung ano ang orihinal na materyales na ginamit, ngunit ito ay pinaniniwala ang gawa sa kahoy, bamboo at kugon grass. 4 na beses na itong natumba dahil sa mga pagbobomba gawa ng alitan. 10 taon matapos ang digmaan, ito ay napaayos at muling naipatayo sa tulong ni Archbishop James Hayes of the Society of Jesus gamit ang matitibay na materyales kagaya ng mulave wood na sumusuporta sa bubong at sahig nito. Ang dingding ay gawa sa marine stones na galing pa sa China. Ang estruktura ng simbahan ay Gothic-inspired architecture style na na-develop sa bansang France. Makikita dito na sobrang payapa at napakaganda ng estruktura at pagkakagawa ng simbahan kahit na ito ay nasa 173 years old na nang muli itong isinaayos noong 1841. Ang San Agustin Cathedral Church ay naiiba sa ibang simbahan hindi lamang sa kultura nito kundi dahil sa estrukturang aspeto nito.
Ang interior ay pininturahan at may pipe organ at framed paintings of the four evangelists na lahat galing pa sa Maynila. Ang San Agustin Cathedral Church rin ay pinaniniwalaang may 200 years old na old stained glass windows. Batay sa aking research, ito ay iilan lamang na stained glass windows na galing pa sa Chapel of Sisters of the Sacred Heart na matatagpuan sa New York. Tunay ngang makikita ang refleksyon ng mga Cagayanon sa simbahang San Agustin dahil kagaya na lang ng Cathedral Church, ang mga Cagayanon ay matatag at patuloy na bumabangon sa mga pangyayaring lagi silang hinahamon. Magandang araw mga kaina. Ako po si Christian Villanueva at samahan niyo po akong puntahan ang isang chapel sa aming lugar sa Kalabugaw, Empasugong, Bukidnon at tuklasin ang mga history nito. Tara! Nandito po tayo ngayon sa aming simbahan kung saan matatagpuan ito sa Kalabugaw, Empasugong, Bukidnon. Dito na rin po ikinasal ang aking mga magulang at ang aking kapatid. Noong 2001 itinayo ang simbahang ito. Noon, gawa lamang ito sa simpleng kahoy. Sa tulong at determinasyon ng mga tao, naging makabuluhang bahagi ito ng komunidad. May dome-like na estruktura at modernong pasilidad para sa mga pangangailangan ng simbahan. Ngayon, ito ay sagisag ng pagkakaisa at pananampalataya ng komunidad. Hi! Andito ako ngayon sa Santo Niño de Oro Parish Church. Ang Santo Niño de Oro Parish Church ay isang Roman Catholic Archdiocese sa Cagayan de Oro. Naitayo o na-establish noong 1980. Nakalocate ito sa Lemketcay Drive sa harap ng Pearlmont Hotel, Cagayan de Oro City. Nagsasaulog ng kapistahan ang simbahan tuwing ika-4 na linggo ng Enero. Kung mapapansin ninyo ang istruktura ng simbahan, ito ay malaki at maaliwalas. Isa lamang ang flow ng simbahan, nakaharap lahat sa altar at sa cross ni Jesus. Karagdagan, mapapansin nyo rin ang modernong style, may sliding door, window glass, at the aircon. Ngunit ang design ay classic na kahoy sa Pilipinong kultura. Gaya na lang ng mga disenyo ng sinaunang bintana ng isang Pilipinong bahay. Pangwakas, ang Santo Niño de Oro Parish Church ay isang kaaya-ayang simbahan na nagko-connect sa mga deboto ni Santo Niño at ang mga mananampalataya ng Panginoong Diyos. Ang modern at classic na nagpapatunay na ang ganitong istruktura ng simbahan ay kayang ma-preserve ang kultura ng Pilipino at ang ating paniniwala sa itaas. Hello po, ako po si Sela Eliasay at ngayon sasamahan ko kayo sa isang palalakbay sa magandang St. Vincent Ferrer Chapel sa Gran Europa. Ito ay hindi lang isang simbahan kundi isang magandang halimbawa ng Gothic Revival architecture noong ika-18 at ika-19 siglo. Ang simbahan ito ay natatangi hindi lang sa kagandahan kundi pati rin sa magandang lokasyon. Sentral ito sa komunidad kaya ito ay madaling lapitan. Ang kalikasan sa paligid nito ay nag-add ng katahimikan. Makikita niyo sa mga natatanging Gothic na bahagi tulad sa matulis na arko, reeve vaulting at flying buttresses. Ang mga stained glass windows na naglalarawan ng relihiyosyong eksena ay nag-add ng spiritual na kahulugan. Ang paggamit ng matibay na materyales tulad ng bato at laryo kasama ang romantic look ng medieval aesthetics ay nagbibigay ng kakaibang yaman sa iconic na Gothic Revival architecture.
nga pala si Krishna at ito ako si Jesus Nazareno Parish Church. Kung kaya natin ang kandahan at kanyang estilo ng simbahan. Tara! Habang naglalakad ako, masasabi mo talaga na ang ganda ng simbahan ito. Ang simbahan na to ay kasalukuyang isinasayos pero makikita mo na may masiglang bagong disenyo na may malambing na kulay dilaw at arkitektura na kaaya-aya sa mata. Ang kanilang patron ay tinatawag na Itim na Nazareno. Itinatag ang parokya ni Jesus Nazareno ng Archdiocese sa Cagayan de Oro noong Disyembre 1958. Buwan ng Enero sa ikalawang linggo ay kapustahan ng parokya. Ang simbahan na to ay may kulay ng dilaw na ibig sabihin ay kumakatawan sa kalinawan at karunungan ng kaluluwa na nag-aalab sa pagnanais na makamit ang kaliwanagan. Makikita mo sa loob ng simbahan na may stained glass na may mga guhit ng mga imahe ng patron. May mga sculpture din sila na makikita mo sa loob ng simbahan, mga anghel at ang kanilang patron. May dalawang uri ng estilo ang simbahan na to na matatawag na modern at baroque architecture. Ang simbahan na to ay kakaiba sa ibang simbahan kasi kapag gabi mas lalong lumilitaw ang kagandahan ng simbahan dulot ng kulay dilaw na dekorasyon ng mga ilaw na nagsisilbing liwanag sa labas ng simbahan. At yan ang isang ng Jesus Nazareno Parish Church. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si IQ at gagawa po tayo ng vlog tungkol sa simbahan. Narito po tayo sa Divine Mercy Shrine. Divine Mercy Shrine Church sa El Salvador City, Misamis Oriental ay itinatag noong ika-13 ng Abril 2008. Ang simbahan ay kilala sa kanyang malaking imahen ng The Rising Christ o Salvador del Mundo. Sa aspeto ng arkitektura, ang disenyo ng simbahan ay nagtatampok ng kombinasyon ng moderno at tradisyonal na elemento. Ang kabuuang hugis ng simbahan ay bilog. Hindi lamang ito isang lugar ng pangpaawa, kundi isang istrukturang nagpapakita ng aesthetically pleasing ng pagkakasalaysay. Ang malalaking hardin at tanawin ng simbahan ay nagbibigay ng espasyo para sa debosyon at pagnininilay-nilay. Sa banda ng kisame, makikita ninyo na may mga stained glass windows na nakaukit sa hugis ng simbahang ito. Bago makarating sa simbahan, kinakailangan mo na umakyat ng mahigit kumulang 100 baitang na hagdan. Ang pagkakaiba ng Divine Mercy Shrine Church sa iba ay pangunahin na sa kanyang pangalang dedikasyon sa debosyon sa awa ng Diyos, na isang kilalang bahagi ng Katolisismo. Ito ay kilala sa pagiging sentro ng debosyon sa Divine Mercy. At maraming deboto ang nagpupunta rito upang manalangin, magbigay pugay at maglaan ng panahon para sa espiritual na pagmumuni-muni. Yun lamang po at maraming salamat. St. Francis Xavier Parish Church ay isang 1,000 sitong iglesia sa Pueblo de Oro, Cagayan de Oro City. Ito ay binuo mula sa taon 2015 at ay sa pagbuo hanggang sa kalukuyan. Ito ay strategically matatagpuan sa karaniwang sentrong township upang magsilbi sa katolikong komunidad ng mga malapit na mga nayon at subdivisions. Sa halip na malayo mula sa highway, ang lugar ay magkakasama at mapagmahal na kung saan ay nagdaragdagan sa pagliliwang ng iglesia. Kapag ang konstitusyon ay natapos, ang simbahan ay naging isa sa mga pinakamalaking sa lungsod.
Ang St. Francis Xavier Parish Church ay nagpapahintulot sa mga nayon sa palibot upang sumali sa mga mass celebrations bilang mga kuro, mga sponsor, mga serbisyo, mga diakno at marami pang iba. Ang Parish Church ay mataas na tumugon sa mga demand at pangangailangan ng komunidad ng pueblo. Ito ay binuo ganap na mula sa mga donasyon mula sa Uptown resident ng Cagayan de Oro. Ang mga pangako at mga handog ay binigay ng mga may-ari ng bahay sa mga nayon. Hello, ako nga pala si Awesome John F.O. at inaanyahan ko kayo dito sa simbahan ng Immaculate Conception of Blessed Mary dito sa Xavier University at Ateneo de Cagayan. Tara, sama kayo sa akin. Ang simbahan ng Universidad ng Immaculate Conception ng Mahal na Birhen Maria ay nagsilbing sentro ng Xavier Ateneo de Cagayan mula pa noong dekada 1950. Pinangalan ng parangal ng Mahal na Birhen Maria ng patron ng Xavier Ateneo. Ito ay binasbas at itinalaga noong December 8, 1954 ng tagapagtatag ng universidad at unang arsobispo ng Cagayan de Oro, si James Hayes. Binago ang pangalan nito noong September 2013 ang kapistahan ng pagsilang ni Maria. Ang mga bintanang sa bahay bato nito ay ang mga kolektibong bisyon ng tatlong di inaasahang kasamahan. Isang praile ng Hisueta, isang maunlad na batang artista, at isang lahing may mahigit isang siglo ng tradisyon sa sining. Nagsimula ang konsepto na makita ni Antonio Samson, ang pangulo ng Xavier University noon. Ang mga bintanang sa bahay bato ng University Church of Christ, the King ng Ateneo de Naga mula sa mga guhit ng isang Bicolano na artista. Pagkatapos nakita ni Father Samson ang mga malapitan ang mga bintanang sa bahay bato sa gawang cross art class sa pagpapaalala ng kapamilya ng Ateneo de Naga. Si Father Samson ay naghanap ng mga artistang makaguhit ng mga pintura para sa mga bintana ng simbahan ng Xavier. At dito nagtatapos sa aking pabablog sa simbahan. Sana nasayahan kayo at marami kayong natutunan at nadisubring bago dito sa simbahan na to. Isang araw na naman ang puno ng aral, saya at kwentuhan. Araw na hindi ka naman malilimutan. Pero bago tayo magtapos, Huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para laging update mo sa aming pasabi. muli, dito nagtatapos ang ating episode. Makikita-kita tayo for our next episode. Ito ang Magandang Ina Vlog Edition. Paalam! I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the